Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is December 31, 2024, the last day of this year. Hi, Miguel, shout out. Kami Tama-sang. Thank you so much for coming. Azo-sang, thank you. Michi-sang, thank you so much. And sorry, I cannot read the kanji. I today just read the word written in the Bible. Reading in Tagalog, 2 Kings, from the book of 2 Kings, chapter 1 to 2. Pangalawang hari po, mula sa ika mula sa mula sa unang kabanata hanggang 2. Ang basa ko po sa oras na ito. Atin pong pag-aralan kung sino pong gustong mag-join sa akin to share this word na aking babasahin po sa oras na ito. You can join me. Pasensya na po sa aking gagamitin na word. Tagalog po. Dito po sa 2 hari tungkol po kay Elias at si Haring Ahazya. Thank you so much for coming. Salamat. Basahin ko na po. Nang mamatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel. Isang araw nahulog si Ahazya mula sa bintanang may rihas sa itaas ng kwarto niya sa Samaria at lubha siyang napinsala. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero kay Baal Zebob. Okay, highlights ko na. Ang Diyos ng Ekron, para magtanong kung pagalingin pa siya sa pagkakabaldado niya. Samantala sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, salubungin mo ang mga mensahero ng hari ng Samaria at tanungin mo sila, bakit kayo pupunta kay Baal Zebob, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Kaya ngayon sabihin ninyo kay Ahazya na ito ang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos umalis si Elias. Nang masabihan na ni Elias ang mga mensahero, bumalik ang mga ito sa hari. Tinanong sila ng hari, bakit kayo bumalik? Sumagot sila, sinalubong po kami ng isang tao at sinabi niya, bumalik kayo sa hari at sabihin ninyo ang sinabi ng Panginoon. Bakit nagpadala ka ng mga tao para magtanong kay Baal? Ang Diyos ng Ekron. Take note po, si Baal Zebob po, no? Wala na bang Diyos sa Israel dahil sa ginawa mo hindi ka na makakabangon sa higaan mo, tiyak na mamamatay ka. Tinanong sila ng hari, ano ang itsura ng taong sumasalubong at nagsabi nito sa inyo? Sumagot sila, nakasuot po siya ng damit na yari sa balahibo, ng hayop at nakasinturo na yari sa balat. Sinabi ng hari, si Elias iyon na taga Tisbe. Pagkatapos pinapunta ng hari ang isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Umakyat ang opisyal sa ibabaw ng burol kung saan nakaupo si Elias at
Sinabi niya, lingkod ng Diyos. Sinabi ng hari na pumunta ka sa kanya. Sumagot si Elias sa opisyal, kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo. Dumating nga ang apoy at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Muling nagpadala ang hari ng isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Sinabi ng opisyal kay Elias, lingkod ng Diyos. Sinabi ng hari na pumunta ka agad sa kanya. Sumagot si Elias, kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo. Dumating nga ang apoy ng Diyos mula sa langit at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Amazing. Nagpadala ang hari ng ikatlong opisyal kasama ang 50 tauhan. Pagdating ng opisyal kay Elias, lumuhod siya bilang paggalang at nagmakaawa. Lingkod ng Diyos, mahabag ka sa akin at sa mga tauhan ko. Huwag mo kaming patayin na iyong mga lingkod. Nalaman ko na sinunog mo ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal at ang mga tauhan nila. Pero mahabag kayo sa amin. Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, sumama ka sa kanya, huwag kang matakot. Kaya sumama si Elias sa opisyal papunta sa hari. Pagdating ni Elias sa hari, sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon. Bakit nagsugo ka ng mga mensahero para magtanong kay Baal Zebob, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel na mapagtatanungan mo? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Namatay nga ang hari ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Elias. Dahil walang anak na lalaki si Ahasya, si Joram na kapatid niya ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Joram noong 2 taon ng paghahari ni Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ng Joda. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahasya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. So dito po muna tayo sa unang kabanata ng pangalawang hari po, no? Amazing po, dahil hindi po sa akin pong naunawaan, ay yun po ang aking ibabahagi, hindi po nila ni-recognize ang tunay na Diyos dahil nag-utos itong hari na si review muna ako. Lubha siya na pinsala kaya nagsugo siya. Si Ahasya. Itong si Ahasya, nahulog siya, no? Sabi dito nahulog si Ahasya mula sa bintanang may rihas sa itaas ng kwarto niya sa Samaria at lubha siyang napinsala. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero kay Baal Zebob. Itong si Baal Zebob ay isa pong Diyos-Diyosan na masasabi ko pong hindi po siya ang tunay na Diyos. Siya ay Diyos ng Ekron. Na ayun dito, no? Kay Baal Zebob ang Diyos ng Ekron. So itong si Baal Zebob, ito yung pangalan ng Diyos-Diyusan ng Moab.
At yun nga, nag-utos itong si Ahasya sa mga mensahero niya, yun nga, tanungin kung anong mangyari sa kanya. Teka nga, basa ulit. Samantala sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbi, salubungin mo ang mga mensahero ng hari at tanungin mo sila bakit kayo pupunta kay Baal. Ito pala, tanungin. Pinatanong, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na tanungin itong mga mensahero ni Ahasya na pinadala niya po para pumunta kay Baal Zebub, ang Diyos ng Ekron, no? Na bakit kayo pupunta kay Baal Zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Wala na bang Diyos sa Israel? Actually, itong nagsasalita nito ay siya na yung Diyos, mga kapatid, mga kaibigan ko, no? Mga kapatiran ko kay Kristo, siya na yun. Actually, siya yung nagsabi dahil sabi dito, ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Ito ang sabi, wala na bang Diyos sa Israel? So, ang Panginoon nag-utos sa anghel na kausapin itong si Elias at kausapin ni Elias itong mga mensahero kung wala na bang Diyos sa Israel. Yan po ang aking naunawaan. At yun na nga, no? Sa unang panahon pa lang ay meron ng mga Diyos-Diyusan. Meron ng mga, kung ano po ngayon, hanggang ngayon po yung mga Diyos-Diyusan noon ay hanggang ngayon sinasamba pa rin na hindi lang alam ng iba. Na kung mababasa po natin dito sa Lumang Tipan, malalaman natin na meron talagang sinasambang ibang Diyos-Diyusan. Kung hindi natin ito babasahin at ilalantad, ibahagi sa karamihan, hindi po malalaman ang katotohanan tungkol dito dahil yun na nga, mayroon na nga ibang Diyos-Diyusan na sinabi dito At sinabi nga na wala na bang Diyos sa Israel. Actually meron, pero yun nga, no, na ano sila, yung minsan na hihila sila sa ibang tao, sa ibang bansa, na nanghihina ang mga Israelita. Kaya dahil dito nagalit ang Diyos, no, dahil pumunta sila sa ibang Diyos-Diyusan. So kung atin pong ihambing sa sarili po natin na nakilala na natin ang Diyos, nagpakilala na ang Panginoon sa atin, tapos nagkaroon tayo ng mga suliranin, mga pagsubok, nanghihina at nawawala na naman yung ating pananampalataya, baga nalipat, ay tiyak magagalit din ang Panginoon dahil ayaw niya na pupunta tayo sa iba kagaya dito. Ito po sa mensahe na nandito po, ito po yung naunawaan ko. At ang amazing po na unawaan ko rin po dito dahil itong sabi ni Elias, ayon dito sa Pangalawang Hari, nung nakipagkita sa kanya ang unang pangkat na inutusan ni Ahasya, ang sabi ni Elias, kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo. At
kung ano yung sinabi niya, ay yun po ang nangyari. Dumating nga ang apoy at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Amazing, di po ba? Ganyan po ka makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos po. Ang Panginoon natin as tayong mga Christian, kung sino yung Panginoong Diyos na nagpakilala sa mga Israelita, ay ganun din po ang ating Panginoong Diyos. Hindi po nagbabago. At yan po ang kanyang kapangyarihan. Kaya po niyang gawin kung ano po ang gusto ng yung naglilingkod, no, sa Panginoon, kagaya po kay Elias. Sa atin po mga kapatid, ayan po, sana ang ating makamit na kung meron tayong tunay na relasyon sa Diyos, kung ano man ang ating hihilingin ay kanyang ibibigay, di ba? Naalala ko yung sinabi sa Juan chapter 15 na sabi dito, yung sabi po ni Jesus na siya yung, teka muna, bubuklatin ko muna yung Juan chapter 15. Dahil kailangan po natin ang tunay na relasyon po sa Panginoon. Sabi po dito sa chapter 15, sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililihis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinasabi ko. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ito po connection, relasyon natin sa Panginoon. Ayun po dito sa verse 4 ng John chapter 15. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. So kung hindi tayo mananatili sa Kanya, wala. Disconnected. At sabi dito, hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo manatili sa akin. So, kung wala tayong relasyon, good relationship sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Sa sarili ko po, masabi ko na I agree. I agree po talaga. Dahil I am nothing without our Lord Jesus. I cannot do on my own. Kahit sa work ko, kahit sa bahay, wala. Lalo na sa sariling problema na hindi natin masabi kahit kanino, kundi sa Diyos lang. Si Jesus Christ lang po talaga ang help sa atin, makatulong sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. So yan po mga kaibigan, at hindi lang isang beses nangyari ito. Pangalawang beses din, ganun din ang declaration ni Elias na sabi niya, umulan sana ng apoy mula sa langit. Mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo, yung pangalawa. Kasi parang may arrogante din ang approach nila, no? Hindi kagaya sa pangatlo po, nagpapakumbaba. So kung basahin ko po ulit kung paano nag-approach dito po sa pangalawa. Muling nagpadala ang hari ng isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Sinabi ng opisyal kay Elias, lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta ka agad sa kanya. O diba? So mayroong pong pagka-arugante. Kaya ang sagot ni Elias, sumagot si Elias, kung lingkod nga ako ng Diyos,
Umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo. So yun po ang nangyari din. Dumating nga ang apoy ng Diyos mula sa langit. At nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. So sa pangatlo po, may pagpakumbaba po. Iba pong approach ang ginamit dito. So nakita niya kasi sa unang pangkat at pangalawang pangkat na nangamatay yung pinadala ni Ahazia. So iniba niya yung approach niya do. Sabi dito sa pangatlong opisyal. Pagdating ng opisyal kay Elias, lumuhod siya bilang paggalang lumuhod siya bilang paggalang at nagmamakaawa. Lingkod ng Diyos, mahabag ka sa akin at sa mga tauhan ko. Huwag mo kaming patayin na iyong mga lingkod. Nalaman ko na sinunog mo ng apoy mula sa langit ang dalawang opisyal at ang mga tauhan nila, pero mahabag kayo sa amin. Nagmamakaawa. So, ibang approach po ito mga kaibigan. No? Pwede din nating apply sa ating sarili na huwag po tayong magmayabang. Kagaya dito, opisyal syempre no? Opisyal, tauhan ng malapit sa hari. So, may pagka-arugante. Pero kung magpakumbaba, syempre iba talaga yung iba ang mangyayari pag tayo ay magpakumbaba, may kalinawan, parang ganun, peaceful. Kagaya dito, na nagpakumbaba siya, lumuhod pa siya at nagmamakaawa siya na huwag silang patayin. At yun nga sinabi ang anghel ng Panginoon kay Elias, sumama ka sa kanya, huwag kang matakot. Kaya sumama si Elias sa opisyal papunta sa hari. Pagdating ni Elias sa hari, sinabi niya, ito ang sinabi ng Panginoon, bakit nagsugo ka ng mga mensahero para magtanong kay Baal Zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel na mapagtanungan mo? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. So yan po ang parusa sa kanya. Ang parusa po kay Haring Ahazia dahil hindi po niya ni-recognize ang tunay na Diyos. Pumunta po siya sa Diyos-Diyosan. Tayo po mga kapatid, mga kaibigan ko kay Kristo, atin pong kilalanin ang tunay na Diyos. Huwag po tayong basa-basa tumawag ng mga pangalan na hindi pangalan ng Diyos. Importante po yan. Nandito po sa Biblia, hindi ko po alam yan noon. Noon, nung wala talaga akong alam sa salita ng Diyos, kahit mga pangalan ng tao na ginawang santos, yun po ang mga tinatawag ko, hindi pala yun, kalugod-lugod. Kaya nagtaka talaga ako yung mga prayers ko, hindi ba nasagot? Ibang-iba na, pag talaga yung tunay na pangalan ng ating Diyos ay masabi ko na, Lord, nandiyan ka talaga. Hindi ko pa naisip ko pa lang na tatawagin, magdasal ako in Jesus' name. Talagang makikita ko na something na mayroong response. May response po. Malalaman po natin. Kaya amazing po talaga ang Panginoong Diyos. Ang Diyos po. Masasabi ko po talaga na minsan sa sarili ko, Lord, your spirit, paano kita makikita? Lagi po akong nagaganon. Gusto kitang makita, Lord. Pero amazing po talaga ang Diyos. He is spirit. Dahil sinabi naman po sa John chapter 4 verse 24 na God is spirit. So, hindi po natin siya makikita na mayroong bang mukha na kagaya po natin. Pero, ma-testify ko na He can use people na minsan yung gusto mo na ano mo po sa ibang tao. Kaya masasabi ko, amazing si Lord. Ginamit niya ang tao na to. Yan po, isa po yan sa mga testimony ko na God using. Kaya nasabi ko po yun na we are all connected. We are all connected. Hindi lang sa tao.
lahat na nandito po sa mundo, kung ano po mga trees, connected po tayo. Kung naranasan nyo po yan, at yan po talaga ang totoo. Lahat na nandito na nilalang ng Diyos sa mundong ito na may buhay ay lahat connection po. Konektado, connection po talaga tayo. Kaya minsan nga hindi ma-detect ng taong hindi pa spiritual awake or hindi pa yung born again, hindi po ma-detect. Pero pag once na totoong born again na po tayo, ma-detect na natin, ganun pala, kaya ma-amaze po tayo palagi. Lagi po tayong ma-amaze. Si Lord amazing talaga. Amazing po talaga mga kapatid. Kaya masaya yung sinasabing joy, kasi born again na po tayo sa espiritu. Yung joy po, magkakaroon na po tayo ng joy dahil palagi po tayong nagkakaroon ng amazing spiritually. Hindi po yung kagaya nung hindi pa tayo na born again in spirit, na puro lang sa physical na nakikita natin, sa tao kapwa tao, sa mga bagay-bagay lang, nandito lang na nakikita natin sa mundong ito. Pero pag na born again po tayo, nakakadetect na po tayo ng mga spiritual thing. It's amazing po. At hindi po pala nakakatakot yan. Basta wag lang tayong makakita ng mga something na, ako kasi ayoko makakita ng mga images na mga pangit, di ba? Di ba kung alam nyo po yung Six Senses, kung nakita nyo po yung movie na Six Senses, nakakita po siya ng mga multo. That's true po. Sabi nila hindi totoo, hindi po yung kalukuhan dahil nandito po sa Bible. Kaya nga pinagbabawal sa atin as a Christian na believers of God, na bawal po sa atin yung mga sorcerer. Kasi yan po, mga spiritual bad works po yan. Ayaw po ng Diyos na gumawa tayo ng ganyan. Basta ang sa atin, faith lang talaga sa Panginoon. At siya po ang lahat-lahat na mag-protect, sa atin, kung meron pong spiritual fighting, siya po yung mag-fight sa atin. Ang sa atin po, faith and prayer. Yan po yung sa aking naunawaan. And God knows our heart, our mind. God knows, kahit hindi pa po natin sinasabi, alam na po niya. Because He create us, di ba? Kung anong nasa atin, lahat po belong sa Kanya. Kaya alam na alam po niya. Talaga ang buhay natin. He is our creator and everything. So yan po mga kapatid, mga kaibigan ko na nandito po sa internet, sa social media, na ito po, na-amaze po talaga ako dito sa pagpapadala ng apoy na mula sa langit. Naalala ko tuloy yung minsan nagsasabi ako, bato-bato sa langit ang matamaan, ay wag sanang magalit. Yan po ang mga sinasabi ko noon. At dito nga nagpaulan ng apoy. Amazing. Narinig nyo na po ba ang talata na ito, na ang Diyos ay nagpaulan ng apoy? Narinig nyo na po ba yan? Kung hindi pa, yan, basahin nyo po itong 2 Kings chapter 1 para mabasa ninyo po na meron palang nangyaring ganito. At ngayon dito na po ako sa pangalawang kabanata mula sa dalawang hari. Dinala si Elias papuntang langit.
Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, naglalakad sina Elias at Eliseo galing sa Gilgal. Sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka sa Bethel." Pero sinabi ni Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya pumunta sila sa Bethel. May grupo ng mga propeta roon sa Bethel na pumunta kay Eliseo at nagtanong, "Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guro? Alam mo ba na kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito?" Sumagot si Eliseo, "Oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan." Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Jericho." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya pumunta sila sa Jericho. Muli may grupo ng mga propeta roon sa Jericho na pumunta kay Eliseo at nagtanong, "Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito?" Sumagot si Eliseo, "Oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan." Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ilog ng Jordan." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. May 50 miyembro ng mga propeta na nakatayo sa unahan at nakaharap sila sa lugar na hinintuan ni Elias at Eliseo sa ilog ng Jordan. Hinubad ni Elias ang balabal niya, inirolyo ito at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo." Sumagot si Eliseo, "Gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mahirap ang hinihiling mo, pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo. Kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo." Habang naglalakad sila at nagkukwentuhan, biglang may dumating na karwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila at biglang dinala si Elias papunta sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, Ama ko, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel." At hindi na niya nakita si Elias. Pagkatapos pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Dinampot niya ang balabal ni Elias na nahulog at bumalik siya sa tabi ng ilog ng Jordan at tumabi roon. Hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias at sinabi, "Nasaan na ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nang ginawa niya iyon, nahawi ang tubig at tumawid siya. Nang makita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Jericho, sinabi nila, "Ang kapangyarihan ni Elias ay sumasa kanya." Kaya sinalubong nila si Eliseo at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sinabi nila, "May kasama kaming 50 malalakas na tao.
Hayaan mong hanapin nila ang guro mo. Baka dinala lang siya ng Espiritu ng Diyos sa isang bundok o sa isang lambak. Sumagot si Eliseo, huwag na niyo silang paalisin. Pero nagpumilit sila hanggang sa nahiya na lang siya na tumanggi. Sinabi niya, sige, paalisin ninyo sila. Kaya pinaalis nila ang 50 tao at sa loob ng 3 araw ay hinanap nila si Elias pero hindi nila ito nakita. Pagbalik nila kay Eliseo na nasa Jericho pa, sinabi ni Eliseo sa kanila, hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag na kayong umalis? Ang mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Eliseo, Ginoo, nakita naman po ninyo na mabuti ang kinatatayuan ng aming lugar pero marumi ang tubig na hindi tinutubuan ng pananim ang lupa. Sinabi ni Eliseo, dalhin ninyo ako sa dalhan ninyo ako ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin. Kaya siya'y dinalhan nila nito. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin at sinabi, ito ang sinasabi ng Panginoon, lilinis ang tubig na ito at mula ngayon hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan o hindi pagtubo ng mga pananim. Mula noon, naging malinis na ang tubig ayon sa sinabi ni Eliseo na mangyayari. Umalis si Eliseo sa Jericho at pumunta sa Bethel. Habang naglalakad siya sa daan, may mga kabataan na nanggaling sa isang bayan at ininsulto siya. Sinabi nila, umakyat ka panot! Umakyat ka panot! Lumingon si Eliseo, tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos may 2 babaeng uso na lumabas galing sa gubat at pinagluluray-luray ang 42 kabataan. Mula roon pumunta si Eliseo sa bundok ng Carmel at pagkatapos ay bumalik siya sa Samaria. So hanggang dito po ang basa mula po sa 2 Hari, mula sa unang bersikulo hanggang sa 29. So sana po ay meron po kayong natutunan sa binasa ko or magbasa din po kayo mismo sa salita ng Diyos para mismo tayo po sa ating sarili ay makakaunawa kung ano po ang gustong ipaabot ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Na kung dito po mga kaibigan, mga kapatiran ko kay Kristo, ito pa lang si Eliseo ay isang panot. So, nung nakita siya ng 42 kabataan, binobody po siya. Tinatawag siyang panot. At yun nga, imagine, tinitigan lang niya, tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. And then pagkatapos merong lumabas na uso, babaeng uso, at yan ay pinagluluray-luray sila. So, hindi natin pwedeng sa Bisaya pa biay-biayon. Dili nato mabiay-biay ang tao nga naglingkod sa Ginoo. O hindi natin pwedeng hahamakin ang taong naglilingkod sa Panginoon. Dahil magagaya dito sa nangyari sa nagboli kay Eliseo.
na niluray-luray ng oso, no? Na namatay po sila. So, actually, may malalim na mensahe dito. Kaya nung hiningi ni Eliseo kay Elias na kalahati ng kanyang kapangyarihan ay mapasa kanya. Ayun dito sa 2 sa 2 Hari chapter 2. Sinabi niya dito na dahil sinabi ni Elias kay Eliseo na pumunta na, no? Pero hindi niya hiniwalayan. Hindi hiniwalayan ni Eliseo si Elias. Hanggang sa ito ay palagay natin namatay kasi umakyat siya sa langit eh. Sabi dito sa verse 5. Verse 6. Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ilog ng Jordan. Sumagot si Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo hindi kita iiwan. No? Hindi siya humihiwalay kay Elias. Si Eliseo hindi po humihiwalay kay Elias. So nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa yun na nga. Sabi dito, sa verse 9, pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. So yan pala, no? Dahil hindi humiwalay si Eliseo kay Elias, so sinabi ni Elias kay Eliseo na bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Ang sinagot ni Eliseo, gusto kong ipamana mo sa akin ang dobling bahagi ng iyong kapangyarihan. Doble pala mga kaibigan, kalahati. Dobling kapangyarihan, so mas. Kasi makapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan itong si Elias, mas doble ang gusto ni Eliseo. Ngayon, ang sinabi niya, mahirap ang hinihiling mo pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo. So yun, no? Ito po mga kaibigan, ang hiniling po niya ay dobling bahagi ng kapangyarihan. Pero makuha niya o makamit niya ito kung makita ni Eliseo si Elias na yun nga, ang sabi dito, mahirap ang hiniling mo pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo. Makikita habang kinukuha sa harap. Kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo. So kung paakyat siya sa langit, makikita ni Eliseo si Elias na aakyat sa langit, makukuha niya yung dobling hiningi niya, dobling kapangyarihan. So ayan dito, no, pagpatuloy ko pa ang pagbasa, habang naglalakad sila at nagkikwentuhan, biglang may dumating na karwahing apoy. So yan po, no, take note po, karwahing apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila. So yun na yung time na naghiwalay si Elias at saka si Eliseo. Nakita ang karwahing apoy, so nakita ni Eliseo. Dahil ayun dito, dumating na ang karwahing apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila at biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Eliseo. So nakita ni Eliseo at sumigaw siya, Ama ko, Ama ko. So nang nakita niya mga kaibigan ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel. At hindi na niya nakita si Elias. So nakita niya mga kaibigan, kaya ayun, nakamit niya, no, ang dobling kapangyarihan. Kung anong
kapangyarihan meron si Elias, mas doble pa doon ang nakamit ni Elisha dahil yun po ang hinihingi niya. At nakita po niya. Siyempre, imagine natin itong apoy na kabayo, karwaheng, diba, sabi dito, na biglang may dumating na karwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Karwahing apoy, hinihila ng kabayong apoy. So, spirit, no? Because apoy is symbol of spirit. And then, sa gitna nila, and then nagkahiwalay sila. So, nagkahiwalay. Imagine po natin mga kaibigan, ma-imagine ko, di ba, nagkasama. Tapos merong dumaan na kabayong apoy, karwahing apoy sa gitna. So, magkahiwalay talaga. And then, nung nagkahiwalay sila, nakita ito ni Elisha. Nakita niya. So, nakita niya si Elisha na paakyat sa langit. Yung apoy, hindi naman yung pag-apoy naman, hindi naman yun, ma-imagine natin, di ba, kabayo, karwahe at apoy. So, imagine na lang natin na lumulutang yun. Dahil na dito si Elias mamamatay na siya. So, the spirit going up, no? Parang ganun sa pagkaunawa ko po. So, nakita ito ni Elisha at yun, nakamit niya yung hinihiling niya. Tayo din mga kaibigan, mga kapatiran ko kay Kristo, pwede din po tayong humiling kung ano po yung gusto natin. Mostly, ang hinihiling natin, no? Material things. Hilingin natin mga kaibigan yung spiritual things din. Hindi lang puro sa mundong ito. Hilingin natin na bigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Ako noon, pag nagdasal ako, puro ang hinihingi ko, puro mga, health, wealth. Pero ngayon, nung natutunan ko na ang salita ng Diyos, na kailangan pala natin humingi ng wisdom, knowledge, and understanding. Big love shout out, Brother Walter Harper. You want to join me? Let's talk about Bible. I am reading here from the book of 2 Kings, chapter 1 and 2. Maybe you have some wisdom about this passage, or you can share it with me. So, yan po ang aking natutunan. Ang aking maibabahagi po. Yan po ang aking naunawaan. At sa akin pong pagkakaalam na kailangan natin basahin itong Old Testament, and then bago po tayo pumunta ng New Testament para po malaman natin yung connection. Pero pwede din naman tayo unahin din yung gospel about the story of Jesus Christ sa New Testament po. Pero kung tungkol po sa mga yung Diyos-Diyusan po, para malaman po talaga natin na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin itong mga Diyos-Diyusan. Hindi po natin kasi talagang hindi natin maunawaan ba na ay Diyos-Diyusan pala ito kung hindi po natin basahin ang Old Testament. Dahil sa Old Testament, marami pong nakalagay about the Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan. Ano ba yung Diyos-Diyusan sa Yung mga graven images, yung mga po, yun. Sa Old Testament, nandyan po. Kaya nga gusto ko talaga balik-balikan ang Old Testament
Dahil sa Old Testament po nagsimula para po makilala natin the true God, the God of Israel, and how Jesus connect. At para sa akin po, si Jesus is not separate the God from the Old Testament in my understanding. Kaya masasabi ko that God, the Father, the Son, and Holy Spirit are one. Even Jesus said in John chapter 5 verse 43, I come in my Father's name. And then in John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. And then in 1 John, I think nandyan din po yung tatlo na isa lang. So wala pong dapat tayong yung bang mag-confuse or matuliro na bakit may tatlo. Kung naniniwala po tayo na may isang Diyos, described in three, the Father, Son, the Holy Spirit, hindi na po tayo magdududa. Kagaya po ng sinabi ko rin na kung meron po tayong totoong relasyon, if truly we have a relationship to our Lord Jesus, we know who the God is, the real God. Kasi sinabi din naman niya na makilala natin ang Ama kung kilala natin siya, di ba? Na sinabi niya yan sa John chapter 14. Nung tinanong siya ni Thomas ba yun na pakilala mo sa amin ang Ama. Di ba? Tapos sabi niya, matagal na tayong magkasama, hindi mo pa rin kilala ang Ama. That is a very parables. Para sa akin po, parang yung bang parang malalim na parang inaano ba, yung ba, paano ko ba sabihin? Basta, yung bang kung wala ka pong relasyon sa Panginoon, talagang maano ka na, sino ba talaga? Pero kung kilala na natin, maano talaga natin na ikaw lang talaga yan eh. Diba? Amazing po talaga si Lord Jesus, yung message po niya. Hindi niya po sinabing, I am, yung hinahanap mo, ako yan. Kaya lang sinabi nga niya, magkasama na tayong matagal, hindi mo pa rin kilala ang Ama. O diba? Kasi, para sa akin po, tayo siya lang yan. Marami po kasing mga teaching din na iba, ganun. Pero, if we have a true relationship, kaya nang sinabi dito sa John chapter 15, relationship po, hindi po tayo yung bang matitinag or yung bang lilihis pa na, ay, ganun pala yun. Kasi siya na mismo nagturo sa atin eh. Connect na ang ating soul and spirit. If we really love God, heart, mind, and soul, kilala na natin siya, hindi na po tayo kahit sabihin pa na, hindi naman siya, magkasiparit naman yan sila, alam na natin mismo sa atin po. Dahil nagpakilala na siya sa atin eh. Meron pong sinabi dito, favorite verse ko po ito. Itong sa John chapter 14 verse 20. Ang pagkakaisa po natin sa Ama at Anak. Sabi po dito ni Jesus Christ, siya po mismo ang nagsabi dito. Favorito ko po ito. Dito natin malalaman na meron talagang relasyon ang tao at sa Diyos. Itong sa John chapter 14 verse 20, ang sabi po niya dito, sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama. So, pagkakaisa po nila ito. Hindi naman to
pwedeng pagkakaisa sa katawan or body, di ba? Spirit, ito mga kapatid Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin. Spirit to mga kaibigan, dwelling, at ako ay nasa inyo. So, itong tatlo, Ama, the Son, and tayo, sa atin po. Kaya po, sa atin po mismo, sa sarili natin, kailangan makilala natin who we are sa Diyos. Kailangan makilala natin ang sarili natin, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Dapat makilala po. Alam natin sa sarili po natin. Yan po ang yan po ang masasabi ko, pag alam natin ang sarili natin, kaluluwa natin, kung sino ang sinasamba ng kaluluwa natin, kung sino ang espiritu na nasa atin, kilala natin ang Diyos. Dahil kaisa po natin siya Alangan naman, ibang espiritu yung nasa atin. Ngayon, kung tatanungin tayo, sino ang nasa iyo? Hindi po tayo magdududa. Alam po, spirit to spirit, our spirit knows. So hindi po tayo mahihiya, hindi tayo magdududa, sasabihin natin, sino ang nasa iyo? Siyempre, ang Diyos, di ba? Nasa ating puso. The Holy Spirit is in our heart. Dahil isa na po yung love ng Diyos na pag atin pong nararanasan, talagang yung pinadama niya sa atin, talagang mafe-feel natin, ganun din po, magre-reply po yun. Magre-reply ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Kaya nga, yung true love talaga natin sa Diyos ay maibigay po. Hindi lang po sa salita, kundi from our heart. Kaya magkakaroon po yung peace, joy, yung nasa Galatians chapter 5, verse 22, yan. Isa din sa proving yan, mga kapatid, na tayo ay pinanahanan ng banal na espiritu. Dahil kaisa natin Alangan naman na sinabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 20 na siya ay nasa atin at tayo ay nasa kanya. Ibang espiritu. Siyempre, the Holy Spirit, di ba? And then, siyempre, dahil nasa atin ang Holy Spirit, we feel the love from God. At ganun din po. Kaya sinabi nga, you love me because I first love you. Diba? May ganung word. We cannot love talaga sa Panginoon pag hindi natin maranasan yung tunay niya na pag-ibig. Sa pag-ibig po mga kapatid, kaya nga sinabi ni Jesus Christ if you really love me, you do what I command. So ano ba yung command ni Jesus Christ? So, diba? Kung wala tayong alam kung ano yung command niya, hindi natin magagawa. Ang command lang naman niya is mahalin natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at isip. And then, pangalawa, mahalin natin ang kapwa natin. Kaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ngayon, ang tanong, mahal ba natin ang ating sarili? Yun, di ba? Kasi mahalin daw natin ang kapwa natin Love your neighbors as yourselves, as thyself. Yun po mga kapatid. Ako nasabi ko kasi, natanong ko kung mahal mo ba ang sarili mo dahil nung mga time na nasa po ako, struggles. Parang hindi ko masabing mahal kasi sabi ko, I hate myself, I hate myself. Nasabi ko po yan. Pero ngayon, dapat pala mahalin natin ang ating sarili. So yan po. At ngayon ay December 31, last day of this year po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang matagal na akong hindi nakapag-live. At ngayon lang uli, by the power of the Holy Spirit na nandito po ako, kahit na nag-iisa, sabi ko, Lord, para sa iyo ang pag-share ko sa salita mo. May tao man o wala, basta nagawa ko kung ano yung kalooban niya.
Dahil kailangan po natin, kung sino ka man, God want you to spread His word, do it. Kahit wala pong tao, kahit wala ka pong kasama, i-share po natin ang salita ng Diyos dahil sa sarili ko po talagang I feel sad and I like to cry kasi very busy po ang mga tao. Dito po sa social media, busy po sila. Iba po yung kabisihan nila. Sobrang busy po. Unable to verify. Sobrang busy po yung iba, mga kapatid. If you know, no? Mag-live po tayo, share the word of God. Kailangan po talaga marinig ng mga tao all over the world ang tungkol po sa kaligtasan. So next time po, syempre magbasa din po, ipagpatuloy ko po ang pagbasa sa ikalawang hari hanggang sa matapos po kasi nag-reread po ako sa Old Testament, and then share po the salvation, ano? Kasi kailangan po natin i-share ang tungkol po sa kaligtasan, na kailangan po lahat tayo maligtas. Ako po ay magtatapos na po at salamat po sa mga nag-views. God bless po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung paano ito ilalive. Hindi ako masyadong kabisado dito sa... Hala. Nakamute pala ako.